Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano sagutin online ang senior data form. Para po makita ang website ng NCSC, itype po sa Google ncsc.gov.ph. Pagkatapos po, i-search. Ito po ang makikitang webpage sa mismong NCSC website. Sa mismong page po, makikita ang nakabox na Register Now. I-click lang po ito at makikita ang online registration process. Paalala lamang po sa lahat ng seniors sa pagre-register isang beses lang po. Hindi po ito ina-allow ng multiple registration. Step 1 po, i-fill up lang po ang online application form. Pagkatapos pong i-fill up ang form, isasubmit po ito sa online. Step 3, check registration. Pagkatapos po ninyong i-fill up ang form, titignan po ninyo if it is successful. Kung successful po, pupunta po kayo sa page of confirmation. From there po, ang NCSC ay magbibigay ng Registration Reference Number or RRN. I-keep lang po ang inyong RRN dahil po ito ay gagamitin for verification. Step 4, hintay lang po ninyong ma-approve ang inyong online application form. Step 5, login to your account. Kapag na-approve na po at na-validate ang inyong online form submission, ang NCSC po ay magbibigay sa inyo ng account kung saan pwede kayong mag-login at i-check ito. Bago po kayo mag-proceed, i-read po ninyo ang policy ng NCSC regarding po sa pagkuha ng data sa inyo. If agree po kayo sa lahat ng kanilang policy, i-tick lang po ang nasa box. At pagkatapos po, i-click ang proceed. Katapos po ninyong i-click ang proceed, makikita po ninyo ang online form. Dito, direkta po ninyong i-fill up ang form. Basahin po ninyo ng mabuti ang instruction. Sa pag-fill up ng form po sa mga item na hindi associated or relevant sa inyo, i-leave lang po ng blank. Sa mga item na may asterisk, kailangan po ninyo itong sagutin. Sa unang kategorya, identifying information. Sa ilalim nito, makikita ang name. Sa pagsulat mo ng pangalan, nauuna ang iyong last name o apelyido, first name o iyong unang pangalan, middle name or gitnang pangalan. Kung meron po kayong extension, kagaya ng senior or junior, ilagay po. Kung wala naman, i-leave lang ng blank. Number 2, ilagay po ang inyong address. Sa paglagay ng address, nauuna po ang region, province, city, then barangay. Ilagay din po ninyo ang inyong residence, house number, zone, purok, sitio, at ang panghuli ang inyong street. Number 3, ilagay po ang inyong birth date. Number 4, place of birth o kung saan po kayo ipinanganak na lugar. Number 5, ilagay po ang marital status kung ikaw ay single, married, widows, or separated. Ilagay din po ninyo ang inyong gender sa number 6. Number 7, ilagay po ang inyong cell number na updated. Sa number 8A, ilagay po ang inyong email address. Kung wala naman po, i-leave lang na blank. Number 8B, ilagay po ang inyong messenger name. Number 9, ilagay po ang religion. Sa number 10 po, ilagay po ang ethnic origin kung kayo po ay kabilang sa tribo, kagaya ng Lumad, Manobo, Tibuli, ilagay po. Kung hindi naman, i-leave lang ang space. Sa number 11 naman po, language spoken, kung ano po yung nasasalita ninyong lengguwahe, Tagalog, Kapampangan, o kaya naman Ilocano. Sa number 12, kung meron po kayong OSCA ID number, ilagay din po. Kung wala naman, i-leave lang ng blank. Kung meron po kayong GSIS or SSS number, ilagay din po dito. Number 14, TIN number or BIR number. Number 15, PhilHealth number. Number 16, kung meron po kayong Senior Citizens Association ID number, isulat din po ninyo. Number 17, other government IDs o kung meron pa kayong ibang ID na hinahawakan, pwede po ninyong isulat dito. Number 18, capability to travel. Kung pwede pa kayong mag-travel, i-tick lang po ang yes, kung hindi naman, no. Number 19, kung meron po kayong employment or business, i-specify lang po
Kung wala naman, i-leave lang ng blank ang space. Number 20, kung kayo po ay tumatanggap ng pension kagaya ng SSS or GSIS, isulat din po. Kung wala naman po, i-leave lang ang space na blank. Pangalawang category, family composition. Number 21 po, isulat lang po ang pangalan ng spouse o asawa. Dapat nauuna ang last name o apelido, sunod first name, then middle name. Kung meron naman pong extension, pakilagay po, kagaya ng senior or junior. Kung wala naman po, i-leave lang ang space ng blank. Number 22, isulat din po ang pangalan ng inyong father or tatay. Sa pagsulat dito, kailangan nauuna din ang last name, first name, followed by middle name. Kung meron naman pong extension, pakisulat din. Kung wala naman po, i-leave lang ng blank. Sa number 23, isulat din po ang pangalan ng inyong mother or nanay, kagaya ng format sa pagsulat ng pangalan ng inyong father. Sa number 24 po, isulat ang pangalan ng inyong mga anak. Sa pagsulat po ng mga pangalan ng mga anak ninyo, kailangan hanggang 5 lang po na una ang pinakamatanda patungo sa pinakabata. Isulat po ito ng kumpleto ang pangalan. Pagkatapos, isulat ang kanilang trabaho or occupation. Isulat din po ang income o magkano ang kanilang kinikita. Pati na rin ang kanilang edad. Select din po kung sila ay nagtatrabaho o hindi. Sa number 24A naman po, other dependents, maliban sa inyong mga anak, sino po ba ang nakadepende sa inyo? Example po, mga kamag-anak ninyo o mga kapatid. Kung wala naman po, i-leave lang ang space ng blank. Pumunta naman po tayo sa Category 3, Dependency Profile. Number 25, Living Conditions. Check lang po lahat kung applicable sa inyo. Living alone kung kayo po ay nakatira mag-isa. Living with kung may kasama po kayong nakatira sa bahay. Gaya po ng grandchildren o apo, common law spouse, spouse, in-laws, care institution, children, at iba pa. Number 26 po kung ano yung housing condition. Pwede po ninyong i-check lahat kung applicable sa inyo. No privacy, ibig sabihin wala po kayong privacy sa inyong bahay. Maraming nakatira sa inyong bahay, informal settler, o kaya naman ang pagbabayad ng renta ay napakataas. Kung meron pa po kayong mga ibang sagot, i-specify lang po. Pumunta naman po tayo sa Category 4, Education and HR Profile. Sa number 27, Highest Educational Attainment. Ito po ang pinakamataas na level na na-attain ninyo nung kayo ay nag-aaral. Not attended school o hindi po kayo umattend ng school. Elementary level, nasa elementary lang po kayo from grade 1 to grade 5. Elementary graduate, nag-graduate po kayo ng grade 6 high school level at marami pa pong iba. 28 po, specialization or technical skills. Ito po yung mga skills na specialize ninyo or expert po kayo dito, kagaya ng medical, dental, fishing, engineering, at marami pa pong iba. Number 29, share skill. Ito po yung skills na na-share ninyo sa inyong community. Wala naman po kayong na-share, i-leave lang po ito ng blank. Number 30, involvement community activities. Ito po yung mga activities na nag-involve or nag-volunteer po kayo sa inyong barangay. I-check po lahat if applicable lahat sa inyo, kagaya ng medical, resource volunteer, community, beautification, at marami pa pong iba. Pumunta naman po tayo sa economic profile. Number 31, source of income and assistance. Pinagkukunan ng inyong kita o sino po ang nagbibigay sa inyo ng assistance. Own earning o sariling kita, own pension, may pension po kayong dumarating buwan-buwan, stock dividends, dependent on children, spouse salary, spouse pension, insurance, at iba pa. Kung hindi po nakasulat sa mismong form, pwede po ninyong i-specify sa space na may other specify. Number 32, assets, real and immovable properties. I-check po ninyo lahat if applicable sa inyo. Real and immovable properties, ito yung properties na hindi pwedeng i-move. Kagaya po ng house, lot, farmland, house and lot, commercial building, fish pond, resort, or other specify. Sa number 32B, assets, personal and movable properties. Ito yung properties na personal or
pwedeng i-move, kagaya ng automobile, personal computer, boats, heavy equipment, laptops, drones, motorcycle, and mobile phones. Number 33 po, monthly income in peso. Dito po kung magkano ang natatanggap ninyo buwan-buwan na income o kita. Ilan po ang applicable na para sa inyo. Sa number 34 po, problems, needs commonly encounter. Ito po yung problema na na-encounter ninyo o yung pangangailangan ninyo na na-experience po ninyo sa ngayon. Gaya po ng lack of income or resources, kakulangan sa kita o resources, loss of income pagkawala po ng kita, or skills capability training. Kung chinek po ninyo ang skills capability training, ilagay po or specify kung anong training or capability ang pangangailangan ninyo. Kung wala naman po sa nabanggit, ilagay po sa space na may nakasulat other specified. Category 6, Health Profile. Sa 35A, Medical Concern. Ilagay po ninyo kung ano ang inyong blood type. Meron po kayong physical disability, ilagay lang po sa space na inilagay. Health problems or ailments. I-check lang po ang mga health problems or ailments na meron po kayo. Kagaya po ng hypertension, arthritis, coronary heart disease, diabetes, at marami pa pong iba. Sa 35B naman po, dental concern. Ito po yung mga problema ninyo patungkol sa dental. Check lang po ang needs dental care kung kailangan po ninyo ng pangangalaga sa inyong ngipin. Kung meron po kayong problema patungkol sa ngipin or dental, isulat lang po sa other specify. Pumunta naman po tayo sa 35C optical. Check lang po sa box kung meron po kayong eye impairment, kagaya ng pagkabulag. Needs eye care o kailangan ninyo ng pangangalaga sa inyong mata. Kung wala naman po sa nabanggit, i-specify po ninyo sa other specify. Basta po related sa problema sa mata. 35D, oral o problema sa pandinig. Check lang po ang box na merong oral impairment o problema sa pandinig. Lagay po kung meron pa po kayong ibang problema other specify basta related sa pandinig. 35E, social, emotional. Ito po kung meron kayong nararanasang problema sa pakikitungo sa iba at emotional. Kagaya po ng feeling neglect, feeling helplessness or worthlessness, feeling loneliness or isolated o nag-iisa, lack of leisure or recreational activities, lack of senior citizens, friendly environment. Kung wala po sa nabanggit, i-specify po ninyo sa other specified. 35F, area or difficulty. Ito po yung area kung saan po kayo nahihirapan sa inyong buhay. Cost medicines, so napakamahal po ng medicines ninyo. Lack of medicines, kakulangan sa medicines po. Kaya naman po, lack of medical attention. Kung wala din po ito sa nabanggit, ilagay po ninyo other specify. Number 36 po, list of medicines for maintenance. Dito po isulat po ninyo ang mga medicines na mini-maintain po ninyo kagaya po ng sa high blood pressure or diabetes. Example, losartan or metformin. Sa number 37 po, do you have a scheduled medical or physical checkup? Ilagay po kung meron, yes. Kung wala naman po, no. 37A, kung ang sagot ninyo sa 37 ay yes, kailan ito ginagawa? Ginagawa nyo ba ito monthly, every 3 months, every 6 months, or annually? Pumunta naman po tayo sa file and photo attachment. Bandang kaliwa po, ipa-file ninyo ang image attachment. Dito po, pipicturan po ninyo ang inyong SCDF or OSCA ID sa pamamagitan ng inyong cellphone. Kailangan po ang inyong picture or image na i-attach dito ay hindi sosobra sa 50 MB. Pagkatapos po ninyong napicturan, i-browse lang po ninyo at i-upload dito. Sa bandang kanan naman po, file photo attachment. Attach po ninyo ang inyong captured photo na recent. Pagkatapos po ninyong napicturan, i-upload po ninyo dito pamamagitan ng pag-click ng plus upload. Alala din po, kailangan ang image ay hindi sosobra sa 50 MB. Sa portion po na ito, it is a confirmation na inaalaw po ninyo ang NCSC na i-store at gamitin ang inyong personal data. Sa portion din po na ito, sinicertify ninyo
na ang binigay ninyong information sa taas ay correct at totoo. Pangalawa, sinecertify din po ninyo na kayo ay may ganap na kaalaman sa pagbibigay ng informasyon sa taas. Pangatlo, naiintindihan po ninyo ang layunin sa pag-e-enroll sa registry ng National Commission of Senior Citizen. Pang-apat, kayo mismo ang nagbigay ng consent para gamitin ang mga informasyon na sinulat ninyo sa form para sa administrative purpose of the NCSC. Panglima, naiintindihan ninyo na ang form na naglalaman ng personal ninyong informasyon para i-store sa database ng NCSC. Pang-anim, kung may nag-assist sa inyo, isi-certify niyo ito at alam ninyo personally ang nag-assist sa inyo. Sa assisted by, isusulat po ninyo ng kumpleto ang pangalan na nag-assist sa inyo. Relation of the registrant, contact number. Dito, ilalagay po ang relasyon ninyo sa nag-assist sa inyo at ang kanyang contact number. Please affix your signature. Dito, sa portion na ito, ilalagay po ninyo ang inyong signature. Pagkatapos pong ilagay ang signature, magno-nominate po kayo ng pass key number o PKN. Sa pag-nominate ng PKN number, maximum na ilalagay ninyo is 4 digits. Katapos po ninyong i-nominate, i-enter po ninyo ang PKN. Sunod, re-enter po. Paalala lamang po, kailangan nyo pong i-remember or i-take note ang inyong PKN number. Bago po ninyo i-submit ang form, kailangan i-read ng mabuti ang inyong mga informasyon na inilagay sa form. Katapos po ninyong binasa ng mabuti, isasubmit na po ang form